Ang galing talaga ni BBM, ang galing niyang humanap ng masisisi. Ako talaga hindi ko substandard. Boss Bad sa Cebu si Lola Garcia. Please Lord, yung pong mga magnanakaw sa kaban ng bayan, maaari po bang kunin niyo na? Hirap ng taong bayan, please Lord, amin. Ang problema po niya, may mga anak po yan. Eh kung lumaki po yung mga anak nila sa paraan ng kanilang mga magulang na magna, yan ang mas marami. Dapat wag magsalita ang Presidente Marcos na na-overwhelm siya kasi siya naman ang nagsabi sa SONA na meron siyang na-accomplish na 5,500 flood control. At yun ang inaasahan ng mga Pilipino. Correct. Pinagmalaki mo eh. Pinagmalaki mo, tapos pinondohan, may tama si BBM. Dapat hindi bato na nilagyan ng semento, dapat buhos at may bakal na malalaki tulad dito sa QC project ng LGU. Kay FPRRD, may scientific program na siya sa dami ng ulan, yung mga water franchises ay pinagawan niya ng mga dam. Hinalukan niya ang kontrata niyan, kasama pala yun, kaya ewan natin kung ano na nangyari. Worst Airport, opo, Worst Airport po. Hindi po akin yan. Yan po ay makikita ninyo sa Philippine Star. Ayan baka kalaban pa namin yun, Philippine Star. Ariel Padama Daisor, mukhang hindi ka makapaniwala. Basahin mo sa Philippine Star, balita yan ngayon. Kung alam ni BBM na may climate change, dapat gumawa na sila ng intervention. Hindi po, yun nga po intervention, yung flood control program eh. Ang problema, hinahanapan ng lusot. No? Kasi simula mo pa lang eh. Narinig ko na sa iyo yan eh. Kasi simula mo pa lang, meron na yung climate change. Nagpondo ka, hindi mo consider yung tataas ang tubig. Wala na bang balak ang taong bayan patalsikin si BBM? I-contempt ba ng HOR ang OVP officials na di nag-attend ng hearing? Hindi ko po alam kung meron silang power. Kasi po, eto basahin ko lang yung yung sinabi ng sulat ng mga taga OVP. Okay. Kaya hindi sila umattend kasi sabi nga nila, pag wala naman kayong i-legislate, paliwanag po ni Marcoleta yan eh. Dapat may legislated muna, may proposal na bill. Kaya ka kukuha na resource person kasi merong gusto kang mga ilinaw dun sa bill mo. Kumbaga, not the other way around, hindi yung mag-iimbestiga ka muna bago makakaisip ka ng bill. Hindi po ganun yung in aid of legislation. Ang paliwanag po ng number one senator natin, ang ibig sabihin ng in aid of legislation, ayon kay Marcoleta, meron kang bill, tapos may mga kulang kang datos o kulang kang experience, kaya ka mag-iimbita ng mga resource person para matagunan yung mga kulang mo. Hindi po para mag-imbestiga ka. Ayun. Hindi ko po para mapalabas mo na kung sino may kasalanan. Kaya nasa kanila yun. Kung i-contempt nila, hindi po nila i-contempt, binigyan pa nila na isa pang pagkakataon. Pagka kinontempt nila, di away po talaga yan. Ano pang gagawin? Ayaw na nga dumalo ng OBP dahil wala naman kayong gagawin. Diba? Away na talaga yan. Kay FPRRD may scientific program na siya sa dami ng ulan. Lahat ng kasamaan ng lamang sa mga mahirap, may hangganan din yan. Tama si FPRRD na weak leader si BBM, lalo na sa disaster response. Dinadahilan pa ang climate change, di niya masabi, di nakahanda ang gobyerno sa mga kalamidad. Meron naman daw talaga 5,500 times daw na groundbreaking pero 1,493 municipality at 149 city lang meron ng Pinas. Hindi, malamang sa isang syudad marami.
Kung may climate change, dapat may plan na for intervention. Correct. Hindi, ang masakit kasi nun, walang plano, pero nagbubuhos tayo ng pondo. Sino ang hindi scientific? May binabanggit pang science eh. Hindi ba pwedeng kasuhan ni BP Inday ng abuse of power yung mga crocs na yan? Aksaya lang po ng panahon yan eh. Unahin muna nila ipakontempt. Siyempre, pag nagpa-contempt na, may ano na si BP Sara na magsumbong sa Supreme Court. Kung tama ba yung pagko-contempt. Alam mo, mahilig mag-contempt yan, di ba? Pero dalawa ang hindi nila makontempt, si BP tsaka si President Duterte. Bakit hindi nila makontempt si BP tsaka si President Duterte? Takot din kayo. Takot din kayo sa mga magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino. Kasalanan din natin ang nangyari sa bansa. O tayo naman may kasalanan. Alam mo, Ramon Madrid, kasama ba tayo sa kotongan dyan? May share ba tayo? Alam mo ginagawa, wag tayong victim blaming. Biktima tayo eh. Bakit mo sisisihin yung mga biktima? 'Di ba? Biktima po tayo ng masamang gobyerno. Walang kwentang hearing ngayon, Boss Badong, absent si Dam Fernandez. Diyan mahusay si Marcos, puro pangako, wala namang nagawang matino. Hindi po natin sinisiraan. Pwede naman po, talay nyo lang ng plastic para sigurado. Hindi po ako naninira ng airport, Horse Airport, ayon sa Philippine Star. Hello po, Miss Chrissy Brooks. Bukas ang presidential election, but as of now, malamang na manalo si Donald Trump against VP Kamala Harris. Pati pa cargo ngayon, kalkal, bagahin na din. Ang palusot ni BBM na overwhelmed daw si Christine. Ni Christine Ram. Pare-parehong tinatanong ng mga miyembro ng committee. Sir Buds, nakabili pala ng jet at airplane si Dan Fernandez. Aba, wala po ako alam dyan. Siya ba yun? Siya ba yung congressman? Hindi ba yung taga Bicol? Aba, ali po nga. Miss Chrissy, election day tomorrow. Nauna kasi ang yabang bago ang gawa kay tatay, gawa na hindi pa natin alam. Now I know. Kaya nga wag na natin ibalik ang mga magnanakaw na yan sa susunod na eleksyon. Makinig na tayo kay PRD kung sino ang tataas niya, yun na. Mabuhay ka, Kabadong Duterte at PDP kami dito sa San Francisco, Quezon. Binalikan ko mga top deadly bagyo, yung Odette 2021, nasa 400 plus ang patay. Hindi naman nanisi si Digong sa Pag-asa at rainfall volume, mas grabe yun na bagyo. Kasi po handa tayo, kaya minimal lang. Ang kasing lakas po ni Odette, ang kasing lakas po ni Odette, ano na nga yun? Yung Yolanda. Kita nyo sa Yolanda, 6,000. Pero may mas malakas pa po kay Odette at kay Yolanda. Alam nyo kung sino? Kay Odette, si Rolly. Kay Pangulong Duterte rin yun. Ang dami nga kay Pangulong Duterte, 4 na super typhoon eh. Halos hindi natin ininda eh. Kasi nga handa. Yun eh, na minimal. Kaya unfair po na ikumpara si Christine kay Odette. Marami namatay kay Odette kasi super typhoon po si Odette. Kasi lakas po ni Yolanda pero hindi naging kasing. Si Odette po, in fairness, mas malawak pa kay Yolanda. Si Yolanda halos yung Samar Leyte lang. Si Odette, kasama po yung Visayas at Mindanao. Ganun po kagrabe, kalakas si Odette. Okay. Kaya nga wag na natin balik ang mga magnanakaw. Yan. Ang daming problema ngayon sa bansa. Ang inatupag ng Tuadcom ay yung pag-imbestiga. Yan, galit po sila sa galit po yung mga tao ngayon. Bakit hindi nyo imbestigahan? Ulitin po natin ang panawagan natin. Kung gusto po nyo mag-imbestiga,
kung saan napupunta yung pondo, usaping pondo po yan, di ba? Bakit hindi nyo po imbestigahan yung mga flood control project? Yan talaga. Ano laman ang letter ng OBP Badong? Ayun nga po, hindi sila dadalo. Hindi po OBP. Letter po ng OBP officials na sila hindi dadalo dahil wala namang bill na wala namang batas na ginagawa. Dapat kasi una yung batas, proposed bill. Kaya ka mag-invite na resource person kasi nga may proposed bill ka. Ito po yung sinasabi pa natin, no. Impeach nyo 32 million boto para mag people power. Malis si Bangag sa palasyo. Yari siya, affected siya masyado sa mga opinion dito. Sakit sa tenga ang walang bakal na flood control. Baka magdahilan ng oversight power. Anong oversight power? Tapos na po yan eh. Nangyari na eh. Tsaka hindi naman eh. Inimbitahan sila in aid of legislation. Nakakainis ang hearing dyan sa Congress. Mga huwad at bayaran, God bless sa ating lahat. Boss Badong, pwede ba natin singilin yung mga congressman at sinayang yung taxpayers money? Correct. Singilin natin sila, wag natin sila iboto. Hindi pala sumipot ang OBP, di na ako manunod, wala naman si BP Sara sa hearing. Kaya pala hindi tayo nahiyang iboto yung nasa palasyo dahil walang hiya pala. Maganda yun, kaya tayo hindi nahiya. Dahil walang hiya pala yung binoto natin. Lovely. Na-overwhelm lang tayo kaya kasalanan po ito. Hindi nga nila makontempt si FRRD na dumalo sa hearing. Ayaw na sana ni FRRD sa hearing para pag-usapan lahat. Ayaw naman nila kahit sabihan sila ni ulit-ulitin niya. Sir Bads, tatakbo pala anak ni Dan Fernandez pagka-congressman. Wala po akong pakialam dyan sa mga tao. Hindi po sila importante. Basta wag natin iboto yan. Yung mga taga Laguna, wag niyo iboto yung Fernandez na yan. Airlines po ang kanya. Sir Bads, mas excited ako sa press con ni BP. Sara, sana mamaya din. Nakakasuka na. Correct. Siningilin daw na araw-araw post. Hindi mo pera yan. Open your books account. Yan. Kayo po, magpa-imbestiga kayo. Kung ako sa mga congressman, kung wala akong ninakaw, no? Kaya hindi ako, nanonood ako sa Congress hearing, wala naman si BP Inday. Hindi kaya si BBM nag-overwhelm sa pag-anunsyo ng 5,500 flood control, pati budget overwhelmed. Pinagmalakihan tayo, no? Dahil hidden ko po ba, Boss Buds? Anong hidden mo? Lolo ng Quadcom, good governance, accountability and transparency. Kaya sila gani walay transparency. Magagpang-atay na sila, animal. Si Abante patawa-tawa lang sa hearing para bang relax na relax siya. Isa po kami yung biktima ni Odette. Halos lahat kami nawalan ng bahay pero kinaya namin dahil dami ayuda na tanggap araw-araw. Pera, bigas, mga dilata, hindi kami ginutom noon. Salamat, FPRRD talaga. Kita nyo po? Mga nawalan pa ng bahay yan. Pero nagpapasalamat sila, araw-araw yung ayuda. Corazon, sis, minsang masakit sila sa banks, parang nonsense naman, sayang oras. Hindi namin yung boboto mga taga-Quadcom, walang nagawa mga yan. Yan ang napapala ng mga nagyayabang kinakarma. Pinak-check ng kalikasan si BBM at patuloy pong pinafact-check. Nananawagan kami matitinong Pilipino na huwag ka nang aten sa hearing sa Quadcom dahil hindi sila korte. Solid Duterte pa rin kami. Dapat si Pulong ang magpa-imbestiga. Pa-imbestiga. Ang relief goods ngayon, nire-repack. Hindi, nire-repack naman din nun. Pero matagal na pong nakahanda. Presidente ang number one problem.
Wala namang kwentang hearing yan. Good afternoon, Kuya Host. Ayaw umattend ni VP kasi alam niya na walang kwentang hearing na yan kasi mas maraming importante pagtuunan ng pansin ngayon dahil sa kalamidad. Correct. Nagbabalot po yung OBP. Oh. Wala pa man siguro nakatugpa na si Marcos. Hype. Tapos na bagya ngayon palang magre-repack. Trabahong Marcos Mercos. Inayos ni Digong ang sistema sa relief goods. Yung nakabox na ngayon, may nakikita na plastic. Merong mga pangalan na mga kumag. Kumag na yung tawag. Sino ba yan? Si Martin ba yan? Naghihiring. Yan. Dapat ang investigasyon yung Congress saan nila ginamit ang pera nila. Correct? Kapilang, di ka na makakatulog. Sila siya buong kailangan. Ako hindi totoo sa akin yan. Pagkakape ko nga, inaantok ako eh. Palitan ng bangag, dapat kabatak naman. Lupit, sino yun? Mas masarap magdroga, sabi ni Maravillas. Loyal Marcos talaga mama ko, pero ngayon sabi niya walang kwentang presidente, mas mabuti pa daw. Palamura pero may puso sa mahirap. Small time ka na, Dante. Walang bilang. May bagong inumin, benta ni Bangag Boss, pampalakas daw. Dapat sa West Philippine Sea, ang hearing ng good government ni Chua kasi nagpe-fishing lang sila. Doon marami sila mahuli. Solid Team Duterte kami, kahit ano. Ang mangyari, di na dapat umattend dyan. Mas maraming dapat unahin na trabaho ang OVP. Busy sila sa pagtulong sa biktima ng bagyo. Huwag nyong abalahin. Correct? Quadcom, pakitingin nyo kababayan kung may kinakain pa. Confidential sa OP, dapat din imbestigahan para patas. Huwag na sa OP, baka sabihin presidente yun. Yung may mga confidential pa pong mas mababa sa vice president. Bakit hindi nyo imbestigahan? Yun ang problema nila eh. May mga dapat imbestigahan, hindi nag-iimbestiga. Di ba? Yung gusto ng taong imbestigahan nila, walang imbestiga. Pero tong may mga paulit-ulit, kaya binuwag ang PACC ni Greco Belica para makapagnakaw silang wagas dyan sa opisina ng mga admin. Pa-shoutout kami, Bad, 10 ng family ko dito sa Canada. Solid DDS, Batangan family. Mabuhay kayo dyan, Batangan family sa Canada. Excited ang Tuwadcom pagdating ni Inday. Pinaasa lang sila. Sa lagay ng mga aswang dyan sa HOR, mabastusan sila sa hindi pagsipot ni Ate Sara. Buitrito mga uhaw sa dugo ni Juan de la Cruz Salvador. Copico Blanca, Twin Pack. Kaya binuwag ang PACC. Yan. Si Maravillas at saka si Bukbuk, walang bilang. The best talaga. Bakit may nanonood ba sa kanilang Marcoleta? Hindi nanonood. Hindi naman po sa pagmamayabang ano. Si Badong po pinanonood ni Marcoleta. Sabay nagyabang. Senator Marcoleta. Alam mo na. Hopya. Pag si Inday Sara ang presidente, si Maravillas magsisip-sip na naman yan. Noon Duterte din yan. Sabi nga sa inyo, mauna pa sa akin yan sa Malacanang. Postahan tayo. Pag naging presidente si BP Sara, ako nasa bahay lang, kino-cover ko yung mga panunumpa. Sila, may imbitasyon. Yung mga BBM na yan, na mga vloggers, sila may imbitasyon sa panunumpa ni BP Sara na bilang president. Si Badong nasa bahay, nagko-cover. Totoo naman, pinapadod ba sila ni Congressman Marcoleta? Bisang OBP sa pagtulong sa biktima ng bagyo, kaya gusto abalahin.
Boss Buds, paulit-ulit na lang tuwad kung gusto nila sirain si BP Inday. Gawa yan ni Tambaluslos, PDP solid kami. Mga PI yan, tuwad ko. Galit sila kay BB pag di dumadating. Kaya nga, masarap panoorin. Feeling nila nababastos. Eh di contempt nyo. Bakit tayo hindi contempt? Ha? Pag sila Roque, yung iba pa, putya, kinokontempt nyo agad. Bakit si BP, hindi nyo kaya? Sa OBP na lang mag-hearing. Nakarating na sila sa Bacolor, Pampanga mag-hearing. Naghatid pa ba si Ninyo ng mga bebot sa Malacanang? Curious Catherine, sir. Badong, lol. Curious cat here. Tindi, no? Dun, yun ang source nila eh, si Ninyo. Kaya alam mo mga bugok yung mga BBM vlogger eh. Akalain mo, ang source mo si Ninyo. Ang tagal na Duterte supporter niyan, kahit kailan, di namin naging source yan. Sir Badong, narinig ko pala yung katagang walang bilang sa isa sa mga pelikula ni Dingo, yung Estrebel, Gestapo ng Maynila. Sir Bad, si Maravillas ba yung nagtitinda ng pampapogi? Correct. Nagtitinda ng pampapogi, hindi naman pogi. Pogi. Pogi ng ina lang yung magsabing pogi yan. Patyon ng sagbot sa katinglingban. Kaya wag mo kaming ismulin, Sir Bads, na subscriber mo. Ka-level namin si Congressman Marcoleta. O nga, no? Dati kay PRRD, partida, may bagyo, may COVID, wala ng trabaho. Lahat ng grocery store nag-close, pero na-sustain ng government ang ayuda. Ilang buwan pa yon. Ngayon, 1 linggo lang, tuwad na. Nakakahiya, Congress, maraming tawag ang taong bayan sa kanila. Congressman, tuwad kong. Jocelyn, wala akong pakialam kung magalit si Abante. Kaya pala para nagmamadali ang Wadcom dahil delikado sila kung manalo ang BFF ni PRRD, si Trump. Aba, alam mo Ed, sabi nito ha, tignan nyo kung gaano kabaliw itong mga, ito si Llamas. Walang kwenta eh. Di ba alam natin magkaibigan Trump at si PRRD. Pero hindi naman po yan pinagmamalaki ni PRRD. Na parang si Trump lang ang kaya siya malakas. Duterte ang malakas dahil may suporta siya ng taong bayan. Yan ang pakatandaan nyo. Tingnan nyo po to. Kung ano yung sinabi niyang liyamas na yan kay Duterte. Tsaka kay Trump. Ito, Duterte dilulu. Trump baka nakalimutan na si Digong. Eh ano ngayon? Kung nakalimutan na ni Trump si Digong. Umaasa ba si hinahangaan po ng buong mundo si Tatay Digong dahil sa mga pinagagawa niya, hindi dahil sa kaibigan niya si Donald Trump. Nakikinig ako ng tuwad kong hearing kanina habang nagmamalantya. Nag-iwan lang ako ng comments habang nagsasalita si Mr. Dila. Lipat na ako dito. May sense pa. Bakit hindi niyo imbestigahan yung chopper at jet plane ni Saldico? Hinihintay namin yung investigasyon sa Quadcom. Sabi ni Edgardo Agokoy. Llamas, walang bilang. Miss niya talaga si Noynoy na BFF niya. Last vestiges yan ng Liberal Party. Ferdinand Manuel, Sir Bas, ang taas ng energy ng mga Wadcom na yan. Yata sinasabi ng Marbil na pang overtime draw. Nagbigay ba sa inyo ng energy drink si Marbil?